Ganyan po itong sinabi sa bago ni Ate RV. Kasi nag-confirm po to, yun din sinasabi ni Lord. I-enjoy ang presensya ng Diyos. Ganyan. Inhale. Yeah. Loosen up, di ba? Magayon po na mas i-inhale na talaga ang presence ni Lord. Sa itong kalagitnaan. Yeah. We're here for God and ma-establish lalo ang relationship with God. So, ang invitation ko po para sa Gabos is buksan ang mga puso natin. Kung bukas pa, may ibubukas pa. Amen. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Iribanan po kita. Diyos ang nasa langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Ako po'y nagpapasalamat sa gift of spiritual family. Salamat, Lord, nilalawakan mo pa po, Panginoon, ang pamilyang ito. Dalangin po namin, O God, yung salita mo ang aming marinig, ang pangungusap mo, Panginoon. Silence all the other voices, O God. We're here to meet with our Father. We're here to meet with our Savior. Hallelujah. Lord, I pray, God, na kami po ay patuloy na ma-in love sa iyo. Help us to behold you. Help us, O God, na ma-develop, Panginoon, ang devotion lalo para sa iyo. Salamat po. Kausapin niyo po kami in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Can we give God the welcome and thanks? Welcome and thanksgiving. Amen. Dila po. Hindi ako nakakalap. Gusto naman, di ba? Aram niyo po ba ang password niyo pabuntang langit? Alam po ba, nasakitan ako magbukas ng laptop. Pero alam mo, na ko accessible para sa akin ni Diyos mula sa langit. Kailangan hapon, aram mo ba ang password? Ano ang password? Bako ka laptop ko, ha? Okay. Sige, can you please show? Yan. Hindi po ang topic tama niya. The Church of Jesus Christ. English ko na lang po, ito na-discuss na kang second day prayer and fasting. The Church of Jesus Christ. So magayon po, balikan ta. I-assess ta rin po kung kita po ba yung church na in-establish ni Jesus Christ. Magayon po yan, nasa Acts yan. Mahihinta dyan yan mga balo, mga katumpanon, araw kayo. Pero can you show the next Kasi ako ni pang Filipino style. Yan. Filipino ka tayo, diba? We are the church. So, ayan. At dyan po aalihan tayo sa Gawa, chapter 2, verse 42. Yan. Yan po ang Church of Christ. As you all know, ang church is not the building. No? Makuulang siya. For some kasi, ang church is itong lugar na dudumanan mo lang. Pero dahil mo bistado ang dudumanan mo, yung nakakamundo. Maduman ka, dahil mo bistado. Pero ang Diyos nagpapabistado. At ang kairibata nagpapabistado. Amen? Amen. Hallelujah. So, hindi po, nagpuan po ang church duman sa Book of Acts. Yan. Mga gawa. Actually po, if we can go, Kuya Reds, muna sa Matthew 16, verse 18. Sabi po dyan, on this rock, sabi po ni Jesus. If you have your Bibles, please, punta po kita. And check niyo po kung tama sinasabi ko, tabaka sa lapubalan.
16 verse 18. Yan, sabi niya po dyan, "You are Peter, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan." Sino ba ang church? Ha? Kita. We are the church. At sinabi po, pagbuon pa lang po, sinabi ni Dio, sa batong ito, ano yung batong sinasabi? Yan po yung revelation na tinao kay Pedro, no, na si Jesus Christ. Ano mo dyan? Sige, can you, yan? Sinabi niya po dyan, kung si Isay talaga si Jesus, nagapot si Jesus, si Isay ako sa hiling mo. Sabi niya sa ibang mga disipulo, sabi niya iba, ikaw ba si Elijah? Ikaw ba si, ayan no, si Jeremiah, si John the Baptist, iba-iba po. Pero ngunyan po, magayon mayo pong taong nagsabi kay Pedro, pero through revelation po. Kay Pedro, tig-reveal ni Lord, ang sabi niya po duman, ikaw ang Mesiyas. Can we go down po? Sorry. Kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi po ng Panginoon sa kanya ni Jesus, kay Pedro, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Yan po nangyari yan. And after that po, di man siguro lingid sa inyo, na si Pedro ay i-deny niya si Jesus. May magayon na destiny si Peter. Pero na-fail niya po ang Panginoon. Minsan po kita, akala kapag na-fail ta ang Panginoon, tapos na. Kaya minsan nangingibabaw sa to ang suko. Minsan di kita nakakaabante sa buhay ta, kasi naiinutan kita katong feeling ta, nadidismaya kita maging sa sadirita, tadi kita nag-aabot sa pamantayan ng Diyos, which is true. Tapos po, di nag-abot sa pamantayan ng Diyos. For all have fallen short of the glory of God. Nasa Romans po yan. Pero ang Diyos po, kutayunan po, sabi ta nga ni, padagos, pag didigdita, pagkakaulay ta sa araadaw, hahanapon ta ang puso ng Diyos. Ngunyan po, naugma ko kasi kay Pedro po, bago po nagkaigo itong early church pa, no, na nagdagdag sa Acts 2, after the sermon ni Peter, grabe po kung isipon, si Isay ang ginamit ng Diyos para maglago ang iglesia that time, si Pedro. Pero gusto kong i-atras mo ng dikit, ano ang nangyari kay Pedro? Ang nangyari kay Pedro sa John 20, ay sa ano pa po, yan na-deny niya? Makulog po to. Kung kita, nagsusunod ka na kay Jesus. I know this is a word for someone, or some two, or some three. Nagsusunod ka na, bigla kang daing nakasunod, bigla kang napanginutan, biglang kasaalan ang nagibo mo, habok mo man pero iyong nasunod mo, sila man mo, nabalikan mo. Pero what happened here, magayon na pumahiling ta, na ang Diyos lagi nagtataong panibago, panimula. Hallelujah, a brand new life. So kay Pedro, bago pa po yung assignment na yan, sa John 20, magayon na hiling ko po duman, katong si Jesus na buhay ni Juan, nagpahiling po siya sa mga iba-ibang grupo ng tao, pati po kay Pedro, itong habang nangingisda. Kung naaalala niyo itong story ni Dio sa John po yan, itong breakfast at the beach. Pero ang gusto kong i-highlight duman po, no, kang na-meet po ni Jesus si Pedro po ano kayang pagmati niya? Pero kanahadamog po naman, nasa laot sinda. Tapos sabi ni Juan, di ba? Si John, nasabi the disciple whom Jesus loves, it is the Lord, nabistado niya. Si Jesus nasa may pangpang. Sabi ni Pedro, ang naaraman niya, alam mo si Pedro, very excited. Magkayunan kasi talaga may relationship siya kay Lord. Maaaring may nangyari, maaaring na-disappoint niya, nakulgan niya at certain point ang Panginoon kasi dinenay niya. O, Dios, isa nang dinenay kay Lord. Born again ka ba? Pagka-iriba ba kung born again, di makatindog. Ngayon na nasasabing born again.
Di nga nakakadarang dakulang Bible? Hello? Supo, mahilig ka mga tao na dakulaon ng Bible na dara. Nangyayari po, di ba? Pero duman po pag binalikan ka to, may hiling ta na si Jesus Christ, dawa araw ka to nagibo po ni Pedro, ka naghilingan po sinda, mayo po madadangog na panunod dyan ni Jesus. Mayong sinabing pagpapaalala kay Pedro, ni tapik, tatigdinay mo ako. Mayo po kaya ng Panginoon. Ang tinaon ni Jesus katong time na to kay kay Pedro, hinapot niya katong hapot. Pedro, mahal mo ba ako? And the same question para sa to. Mahal mo ba ang Panginoon? Hello? Ayaw masing magdidig. Mahal mo ba ang Panginoon? Ulitin ko, mahal mo ba ang Panginoon? Grabe, pero ano pa, Lord, garo ano, no? O nag-iisip-isip pa kita kung mahal na ba talaga ang Panginoon? Ang sabi po doon ni Jesus, feed my lambs. Mga baby tupa. Alagaan mo. Kaya yung mga aking inyong ita po yung itataboy. Ita po yung paparayoon. Kaya kita po padagos nag-aabot sa mga aki. Sa mga kabataan. Bako lang kung aki, mga bago sa pananampalataya. Kaya po ayan. Magayunan ang pag-abot din sa Book of Acts. Aram po nito nangyari sa Book of Acts? Sige, you can share, sa Book of Acts po sa chapter 2, dyan po nag-abot ang Holy Spirit. Dyan po yung Pentecost. Sige, we can go to Acts 2. The coming of the Holy Spirit. Igdin po, ang nangyari kaniyo digdiyo, igwa po sinda, nagtiripon po duman, 120 ang natada na nagahalat sa promise na Holy Spirit. Pira po? 120. Pira po yung nasa prayer and fasting last week? Ay, this week? Nag-average kitang 12. No? Kasi may 11, 13, 12, so average is 12. So may 12, may 120. Itong 120 ito, naging tapat na naghahalat sa promise na sabi ni Lord, magtiripon ka mo sa Acts 2:1. Yan. With one accord, in one place, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at napuno nito ang buong bahay ng kanilang kinaroroonan. And what happened there po, Tagalog. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa kakayahang ibinigay sa kanila ng espiritu. Napuspos po ang sarong tao. Bako na siya yan. Bako na si normal niya. Ibig sabihin, kaya niya, nadigibo niya way beyond sa normal niyang kayang gibuhon. Hallelujah. Rabashandara kaya. And even the gift of tongues, mahihiling na po na dyan yan binuhos during Pentecost. So sasabihin ko po, yung pong gift of tongues, pinaupo yan sa, pira po niya sa bago? Pira po, ang natauman ka tong gift of tongues. Ha? Hello? Kaulayan, dadamo po ba nito ako? Gusto nyo ba English? How many were there? How many received the gift of tongues? Oh, see? Gusto nito English? 120 po ang naghalap, 120 man po ang nakatanggap. So gusto kong sabihin, this is not for special people. This is not for a few people. If you are a child of God, ang banal na espiritu ay para sa imo. Kaya buksan mo ang puso mo. Kung may narinig ka, ang aram mo na iwakang aram about the Holy Spirit.
Pero sabi mo, iyo, tapos na ako, iyo na lang aram ko. Buksan mo pa, kapatid. Di ita pa aram, even kita mo yan. Dakulong pa kitang dai aram tungkol sa banal na Espiritu. Kaya ako pa kitang dai nararanasan patungkol sa iya. Even as we cry out revival, dugay pa kita. Dugay pa kita. Hallelujah. Pero yan po para sa imo. So I pray that all of us will have the faith. Yung pananampalataya, mag-receive kay God. Sabi sa bago ni Kuya Renz, nag-testify siya, tinugdoan ako ng Panginoon na magrani sa iya para maghagad. Bilang aki, makusog ang buot mo, magrani ang ama mo para maghagad. Isay digdi ang aki ng Diyos. Come on. Hallelujah. Okay. Isay digdi ang makusog ang buot, magrani sa Diyos para maghagad. Oh, praise the Lord. Si Isay digdi, na nagtaas ng kamot, na nagre-receive talaga. Praise the Lord for that faith. Hallelujah. So, hindi ko po yan nabas sa saro-saro, tabako man po yan ang focus ko. But then, suppose po, sinamanal na Espiritu. Na igwa pa po nag-comment sa inda. Kasi duman po, sa ang iba-ibang klase po kasi ang tongues. Yan po, may mga dyan sa part na yan, nakapag-tongues sila na iba-ibang lingwahe. Kato mga taga-duman, halimbawa ba? Ito mga sinabi taga-Mids, or kumbaga iba-iba, may taga-Bicol, kararo kaya ng senaryo, may Kapampangan, kararo kaya, ako man mismo, tabako man po itong Pilipinas, pero may Kapampangan, kumbaga, may Bicolano, may Cebuano, may Tagalog, yan. Tama, ang nakakaintindihan. And sabi kang itong mga tao sa paligid kang nakahiling. Ibig sabihin mo, pag napopospos ang sarumbang tao ng banal na Espiritu, imposibleng dahil mapansin kang katain. Imposibleng dahil mahiling kang kapitbahay. Imposibleng dahil mahiling mag-impact. Amen? Kasi pag pospos ka, nagdadara kang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Makakadara ka, ma-impact ka. Kaya nga ni hallelujah, hallelujah, praise God, si Ate Lucy, nag-impact ang buhay sa iyang kaklase. Sa ano ka totoo? And a lot more paligdi. Amen? Hallelujah. Pero totoo po, patunay po, nakita po ay on fire. May nagdadala kitang kaluluwa sa Panginoon. Bakit? Bako yun dahil sa sadiritang kakayanan. Again, dahil man kaya yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kapag paano ka na pag-ibig ng Diyos, ma-overflow ka. Hallelujah. Kapos na mahiling mo, masasabihan mong be born again. Gano'n si Ate Arvin, prayer and fasting, ma-born again na ka mo. Hallelujah. She's speaking not born again as a religion, but the relationship sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapag padangaton mo talaga, paano ka pag-ibig ng Diyos, gusto mo madarasin na sa Panginoon. Bakit? Because people are heading towards destruction. Many are perishing. Mapapahamak po. Sabi po, kadakol po mapapahamak pero hindi aram. Kaya po ika na nakakaaram, sa mga nakakaaram na digdi, may assignment po kita sa Panginoon. Hallelujah. Pero hindi po, may mga nagtutuya-tuya pa sa inyo. Isa digdi, ang mga, wow, hallelujah, in love kay Lord. Dikit na lang. Si Isay ang in love kay Lord. Hallelujah. Si mga in love kay Lord, may nagigibo ang in love, hindi iba normal na ginigibo. Tama ba? Hallelujah. Pag in love ka, diba? Bako na lang si normal ang ginigibo mo. Oh, nakakapagtula ka na. Higit pa. Diba? Ba't hindi ang nagigibo mo dahil in love ka? So pag in love ka, ganun in love kay Lord, namati ang bakta, no? Kapuspusan ka pa na Espiritu, bako lang yan goosebump. Yan ko dyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos na, uy, grabe! At di mo kayahang talagang i-contain na i-share at i-share at i-share mo talaga sa iba. Diba? Kasi grabe yung pag-ibig mo sa Lord. Hallelujah! Praise God. Pero sa pagsunod mo, sa pagkakainlove mo sa Panginoon, dahil maiiwasan na may mga tao sa paligid mo na masabi, nababaliw ka na. And are you okay with that? Yes. Diba? Kasi kailanman, di ko man sinabi na mamuhay ayon sa mundo. Iba man talaga kita, baliw talaga. I remember Bishop, yes, baliw ako kay Lord, ganun si Bishop. Ay, baby pa yan. Baliw, may mga tuyaw pa yan. Lasing! Puspos ka sa banal na Espiritu, sasabihan kang lasing? O ano, gigibuhon mo bilang aki ng Diyos kung ikayan. Maduman na kita sa nangaral si Pedro. Pero sa English mo, gusto kong basahon sa English yan. Okay lang yung Tagalog dyan. Sige, ipahiling mo lugot ko Kuya Renz itong slide. Si Pedro po, na daw may history ni nag-deny sa Panginoon,
Napuspos po ng banal na espiritu. Kaiba na siya sa 120. Naghalag. Dati po kasi 500 yan. May nawawala. Kaya mo ganyan pong manatiling tapat hanggang wakas. Amen? Pero anong nangyari? Sabi, oy, yung mga nagkaralasing-lasing yan. Si Pedro po mo yan, napuspos. Kung dati po, tigtutuyaw siya. Kaibahan yan kaya ni Jesus. Dahil takot siya, tig-deny na si Lord. Tama? Bako. Takot siya eh. Takot niya, baka sugurin ako ka mga tao. Pero this time, puspos ng banal na espiritu, ano sinasabing bat? Dawa, ano pa yan? May ginigibo siya, bat. Ngunit, si Pedro, nagtindog. Hallelujah. Eh, dati na nagdulag pa din. 3 beses nagdulag pa din. Pero this time around, bago man po siya makaabot sa kapuspusan ng banal na espiritu, muling naranasan niya pag-ibig ng Diyos. Muling pinaranas ng Diyos sa iya na, diba? Kaya pinaalala, uy, nagkasala ka sa Pedro. Mayong gano'n ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Pero ngunit, stand up. Tinindugan niya ang faith niya. Si Isay Tigdea, matatapang na nagtindog sa campus. Titindugan ko. Kung magkakadakol na po dyan sa komunidad ni, nag-iiritan. Nagigibong malalaswa, matindog ako. Dai ako maayon dyan. Hello? Stand up. Dai ka nakikiayon sa takbo ng mundo. Iyan ang puspos ng banal na espiritu. Nagtitindog ka. Bako na literal na nakatindog ka. Pero standing in the gap is one. You are praying boldly. Hallelujah. Sobrang blessed po ako naka-aging prayer and fasting. Hallelujah. Garo kami nasa upper room. Nabibless ako sa mga kairiba ko na hindi kung paano manalangin. Kapuspos. Hallelujah. Magayunan po kasi ang kapusposan nakakahawa. Kaya ini-invite ko po kamo mag-join po kamo sa prayer and fasting. Pero po, ang magayunan po ni Kate, solo ba nagtindog si Pedro? He stand up with the 11. Uy, may kaibahanan ka. Hello? Di mo isipon na solo ka. Iribanan pala kita. River of God. Tama? Di ba iribanan kita? Ina nga ni, nagpa-practice na nga ni kita magsurway-suway at tananing dakot kang maabot. Iribanan man giraray. Hallelujah. Di ba? Okay man yan. Pero stand up with the 11. Di ba 12 sila? So iribanan, magayon. Di ka matakot. Dahil ka matakot, may kaibanan ka. Pwede sa pagtindog mong iyan, sa pagtindog mo sa tama, kung physically, pag nandun ka sa campus, pwede sa classroom mo, ika lang. Pero may support system ka. May nagpe-pray, tama? Diba? Support kita to pray. Amen ba? So yan tinindugan niya ni Pedro. Hallelujah, he defended the church. He defended the church. Ikaw, do you love the church of Christ? If you love the church of Jesus Christ, you will defend. Bakong pag nahiling nag-ayon ka pa, may nagtaraming negative sa pastor mo, ay dinagdagan mo pa. Is that love for the church of Christ? Si Jesus po, padangato niya ang church. Sobra-sobra. Kung mahihiling ta talaga lalo yan dyan. Grabe ang pagpadangat niya sa church. Kalabano na lang ang gabos bakula ang church. Pag kinalaban ng church, makakalaban mo ang Diyos. Duman po sa sinabi sa Isaiah 54:17, no weapon formed against you will prosper. Madalas ginagamit na yan, Kiniklaim pa yan. Yung makaka-apply sa to, mas ano pang i-form na weapon. Pero yan po, tig-design yan, ng word na yan ay para sa church. Para sa church of Christ. Na ano man, kaya sabi sa bago, po, ang church, Kingdom of darkness na makakagabi sa imo. Araw mo ba yun? Church! Sabi nga natin, Article Thursday, wake up, church! Kasi dahil araw kung ano ikaw kita bilang church. Kung aram ta po ang kapangyarihan na igwa kita, kung aram ta ang destiny na igwa kita, no weapon formed against us will prosper. Mayo po daw ang armas, daw ano kung ginibo, ang magtatagumpay laban sa imo. If
tinitindugan mo rin po, nasa righteousness ka, nagpapasakop ka sa pagka-Panginoon ni Hesus Kristo, mayong makakagapi sa imo. Magayon mo, the Church of Christ is a victorious church. Hallelujah. Si Pedro po, tig-defend niya ang church. Anong oras na po? Sabi niya, ang oras na niya po yung lasing. Amay pa para mag-irinuman, kumbaga. Kinaulay niya si mga tao. At anong sunod duman? Pag kinaulay niya, sabi niya po dyan, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Di po ni mga lasing, these are not drunk as you suppose, kasi third hour pa lang. Pero anong ginibo niya? Sige, next po. Okay, sa Bible nito. Anong ginibo po? Ano na powerful ang preaching ni Peter? Anong tig-preach niya? Sa inya tig-direct si mga tao. This is what was spoken by the prophet Joel. Tigdara niya po sa tataramo ni Diyos. Ini po nakakaagdig diyo, prophecy niyo, years na nakaagi. Natig-promise po niyo sa Joel 2, yan, it will come to pass. Mangyayari, before pa po, birang ano pa bago mangyari ni, na ibubuhos niya ang banal na espiritu niya. So si Pedro, ang pagtutugtog niya po, nakabase sa salita ng Diyos. Kaya po kita, gusto tang makawin ng tao, let the word of God speak. Hayaan tang kaulayon ang mga tao, kantataramo ng Diyos. Bako po, ang ibibida ta, bako ang buhay ta. Bako ang satong opinyon. Pero ang salita ng Diyos, nakuha niya si attention. Bakit? Ini mga taong ini yung kaulay niya, aram niya ang audience niya. Ang audience niya po, maaram sa Old Testament. Kaya naintindihan siya, nag-refer siya, sabi sa Book of Joel. Yan. Kaya mahalaga mo aram daang, tatara mo ng Diyos. At sa liksikon ta, sobrang mag-adal po kita. Hallelujah. And what happened there, halaba pa po yan, bakuman po yan, ang focus ko, nag-preach po siya about tig-agi niya, story niya kung ano, si Jesus na tig-crucify nindo. Pero puspos po siya ng banal na espiritu. And ang favorite ko lang dyan, yung tabi ko sinasabi, yung sa verse 37. Kang nadamit po ka mga tao, ang mensahe ni Pedro, they were cut to the heart. Tagos sa puso. Si Isay Digdio, ang gustuhon mo na ba nag-share ka tagos sa puso ka mga tao? Amen. Parang hindi naman kalampas, di ba? Sayang nakaulay ta naman sana, mashiran ta na. Pero kay Puhan, syempre, punong-puno ka. Naka-center ka, ready ka. Mahalaga mo po yan talaga kasi again, may urgency. Kung daig ka pa, no, mayo lang kitang pakialam sa kaulay ta, kawawa mo po. So hinapot po, anong gigibo nang marinig yun ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Hinapot, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Kung dati po pinaglalaban nila, nakikipag-ano pa nga ni Sinda, o kamo nga mga born again ka mo, nagtatarangs ka mo, maribo ka mo dyan. Pero kantiglatag mo, tatara mo ng Diyos. Nabuksan ang mata nila. Nakikiayo na Sinda sa puso kang Diyos, anong dapat ning gibuhon? Nagkakaibang change of direction. And then sabi po dyan ni Peter, sabi dyan sa verse 38, hindi po, repent. Magsisi. Hindi po ang perming pattern. Magsisi. Magpabautismo in the name of Jesus. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Yung kapuspusan pa ko lang po basta puspus ka na. Number 1, repentance. Pagsisisi. Ang pagsisisi po, pagtalikod sa kasalan. Tinatawan ko kita gawas pagkakapaon ng talikuran ng kasaklan ta.
Bako lang mag-preach ka tungkol sa pagtalikod sa kasalan, lalo sa mo po na nagtutugdo, digdi dakulaon kong responsibilidad. Much is given, much is required. Di po madali. Kasi damo na nagtutugdo ka, mas grabe accountability mo sa tinutugdo mo. Nas nakulang pananagutan po. Kasi po, gabos po, kita mananagot sa gabos na tataramo na nagluwas sa bibig. Bako lang kami, kita po gabos, ano nagluluwas sa bibig mo? Pananagutan mo yan when judgment day comes. Mga salita na diin mo ginibo, nag-promise ka diin mo ginibo, pananagutan mo yan. Tinugdo mo, diin mo rin ginibo, pananagutan mo rin yan. Pero the message po ng nainik pattern is repent, be baptized. Dahil ang pagsisisi yung po ano, pagbautismo po, may hilinta ang pattern, agad. So kita po ba sa naghahalat pa kita? Pag-anniversary na lang sa kakita mabaptism. Pero pag hinilinta po ang pattern, pag nag-repent, yan, na-baptize, kaka-receive ng banal, iyo po, pwede nga sa libod, pwede sa drum. Iyo po, di ba? Ikaw po kayo sa Bible. Pag nag-agi, nagpabaptize na talaga. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya, dyan po nagpuon, nag-ano pong mensahe ang Panginoon sa verse 40 kita. Yan, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sige, dyan kita muna sa pagsisisi. Pirang beses na po nadadamog niyo na, lalo mo yan. Kaigawanan kita gabos, kaya banan si Ate Army dyan. Pero kumusta po ba talaga ang pagsisisi ta? Ini-evaluate na bang sa diri ta araw kung talaga nagsisisi kita, nagtatalikod kita sa mga pagkakasala ta? Ilang beses na po sinabi din, sinasabi din, pati sa prayer and fasting, let's stop playing church. Di lang po kita mapa-display lang na okay, we're doing this, pero di ita tinatalikuran ng kasalan. Talikuran ta na po ang kasalan. Isuko ta po ang buhay ta for real kay Jesus. Lord, kung nasakitan ko kita, di magrani po lalo kita sa Panginoon. Magbatabang kita, Panginoon, kailangan ko. Kaya po yung pagpapakumbaba. Kaso po, kung di po, yan ang problema kung di po kita nagpapakumbaba. Kasi kung ang hiling ka sa salirita ay maayos po kita. Ang hiling ta sa salirita, di na kita nagkakasala. Ang hiling ta, hindi malala. Kung ang aram ta, ay tama kita permi. Pero yan po paulit-ulit, sabi po dyan sa verse 40. Yan pa yung verse 40. Be saved from this perverse generation. Then those who gladly receive His word were baptized. Hindi po yun nangyari. Nag-preach si Peter. Pag-preach niya po, tinanggap si salita niya. Nagdaramog. Nagpabautismo na agad. And sa aldaw na yan, about 3,000 souls were added to them. Ano ibig sabihin kaya? Nadagdag po sa saindang bilang. So bago pirasinda? 120. Ngunyan nadagdagan 3,000 about, actually di may super sakto. About, pero roughly, nadagdagan 3,000 pirana. 120. Dali mo na mag-ian. Sige, paano na po sa next? From 120 to 3,120. Ay, naog na. Ako, manghang-mangha ako. Grabe! 3,120. Oh, si 120 buo pa din. Hallelujah! Hallelujah! Nananatiling tapat si 120. Yan. Yung 120 po, sabi ko dyan, ang size pwede ma-impress. Pwede mo ma-impress ang tao. So bago 500, pwede ka magyabangin. 500 kami sa church. Hallelujah! Pero 120 lang sila. Ito nga ni 12, minsan. Hallelujah! Thank you, Lord, for the 12. Di bali na 12, basta faithful. Kaya nga ni size may impress people. But faithfulness pleases God. Dahil po nahiling ni Lord ang katapatan kaning 120,
Di ba? Tinukto ni Ate RV kung mapagduman sa last week niya, pagiging good steward. Kung ika na pagkakatiwalaan ka sa dikit, pwede ka mapagkatiwalaan sa dakol pa. Pero kung di ika na pagkakatiwalaan sa dikit, paano ka mapagkakatiwalaan sa dakol pa? Kaya yan, faithfulness pleases God. Maging tapat kita sa Panginoon. Ano man yung pinaunang gift sa to? Sa pagtaram, sa pagsuserve, diba? Sa pagkanta, nagpe-paint ka, matibig ka magtaram, sa pagklase, paggamit mo kay Lord. Dahil ang nakakadugot sa Panginoon ay ang katapatan ka. So yan po, nagkaigwa-dakula na ang church. Imagine, paano na yan nakaigo? Sa ina daw nila kinaag, at siya pag-agita. Hindi na po kata sa verse 42. What happened there? They continued steadfastly. Anong isay na they? Isay ang they. Isay na ni they. Piranin. Piranin they na ni. Yung 3,120, nagpadagos. Wow! Hallelujah! Steadfastly sa in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Diyan po kita, yan ang hihimay-himay yun. Hindi pang early church. Yan. They devoted themselves to the apostles' teaching. Nag-devote po sinda sa mga pagtutugdo kasi mga apostles or disciples or the 12 disciples. Nag-devote sila sa tataramo ng Diyos. Dakol po pag minsan sinasabi ako, kada ako nag-aapod sa sarili niya, tagasunod ako ni Kristo. Pero di man nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kung tunay na tagasunod ka ni Kristo, nagpapasakop ka sa salita ng Diyos. Kaya sinabi po baga sa James 1, be doers, James 1, 22-25, be doers of the word. Bako lang hearer. Be doers, higibuhon ta. Devoted po sila sa tataramo ng Diyos. Bako po sa opinion lang. Bako po sindang devoted lang sa mga political parties. Yan, kung si Isay lang, yun ako, deboto mo kasi ako deboto, no? Aram mo po, ining bagay na ning pagde-devote na ito ni Dad, basta-bastahon. Yung pagde-devote po sa tataramo ng Diyos, yan po ang matabang sato, ang nagtatabang sato, ang tataramo ng Diyos. Kada kulong pong problema ko na ang dapat masolve na kung devoted lang po kita mga tao sa tataramo ng Diyos. Kung devoted po kita, sinasaliksik ta, ara-al daw, sabi sa Joshua 1:8, ang tataramo ng Diyos, minananamnam ta, careful kita, nag-iingat kitang masunod ta iniyo po. Ang satong kagaspangan ay nababawasan ko ta, dikit-dikit. Tama? Kaso anong nangyayari sa church? Sinda po ganon. Ganon ang church. Devoted sinda, iribanan sinda, nagdadamog sinda sa pagtutukdo. Ano ang tinutugdo na si Apostle? Si mga tinukdo din po ni Jesus, si mga naranasan ninda habang kaibanan ninda si Jesus Christ. Kaya hindi po ikaw kita hindi. Discipleship. Kaya po kita sa honest discipleship. Ay, mga energy. And building relationship. Yan. So bago evangelism, ginigo na ni Pedro, kumbaga, teaching. Kaya po din kita may discipleship kasi ako lang po siya, ng pagtitipon-tipo, ng Sunday, iyo lang yan. Dahil po, ang discipleship dagdag, pero sa discipleship, tinutukdoan po baga kita, na makaluod kita, na magkakanin sa dirita. Tama? Sa mga nagpapadisciple na, sa mga dinidisciple, yung pag tinutukdo ta sa mga disciples ta, na makaluod na magsadiring basa, kan tataramon, mag-unawa kang word ni God. Kaya po nagtatarabangan kita.
Minsan po, kuktain na kung talagang nagde-devote po kita, naglalaan talaga kita, talagang inilaan ta, ang buhay ta, talagang ang buhay ko para sa Word of God, ini ang standard ko. Kuta na po yung mga kagaspangan na sinasabi ta, nababawasan na, pati po yung mga kulog-buot. Kailan po dahil kita nakakalaggo kang kulog-buot kasi dahil ta hinahayaan magsalita ang tataramo ng Diyos sa tuya. Minsan nangungusap na po, habok ta pang dangugon kasi gusto ta pa rin sa dirita. Pero kung the more na nagdadamo ka, imposibleng kapatid talaga. Imposibleng dahil kita mabago kasi nakakabago po talaga yung tataramo ng Diyos. That's why, madakulong pong Christians, no? Mayon yung listado mismo. Pero generally, may makimi-mention, nawa dahil din ako mag-faulty din. Nahadawa, haluyong ka na nga ng Kristiyano, na sinasabi mong Kristiyano, pero di ka nagmamature. Bakit? Dahil ang aram mong word, ay mo tignanamnam ang word ni God. Kaya po kita para mag-grow, we need the word of God. Kasi siya po may mga Bible, taas na po, taas yung may mga Bible, taas yung mga Bible, yung mga aki may Bible din. Yes, praise the Lord. Daita po talaga yung wallet niya. Daita po siya pag-neglect. Kaya kaso yan po ay nare-neglect ang yan, Bible. We'd rather have cellphone. Kaya ta maghali sa harong na, daita kaya maghali sa harong ng daidara ang cellphone. Pero kaya ta maghali ng mayong Bible. So ano bang mangyayari? Ano, mga magurang, ano itutukdo sa mga sunod na generation? Cellphone din. Ano itutukdo mo? Kaya ano nangyayari sa mundo mo niyan? Being devoted to the Word of God means being strong. The more na nyaong ka dyan, kaya ka matatag. Ano mang agihan mo? Inaagihan mong pagsubok. Nagiging matatag ka kasi kinakaulay, nagrarani ka sa Diyos, nagpapakaulay ka sa iya. Nagiging matatag ka. Ano, gusto mo maging makusog ka? Do you want to be a strong woman of God? Be devoted sa Word of God. Gusto mo maging strong na mga kalalakihan dyan? Gusto mo maging strong in the faith? Be devoted sa Word ni God. Gusto mo maayos ka? Faithful kang agom? Maging devoted ka sa Word of God. Gusto mo maging maayos kang estudyante? Nag-excel? Be devoted sa Word of God. Gusto mo maging successful sa buhay mo? Be devoted sa Word of God. Everything is nasa Word of God. Kaya iyan po, nawa gabos po may Bible na mapupagaling di ano, mga aking nga ni Igwa. Hallelujah. Kailan po kita makumit? Kay Lord. Kailan kita makumit na masabot na kita sa Panginoon? Lately po mga nakakaulay kong unbelievers, may takot na mag-commit, may takot mag-running, may takot maglaog sa born again Christian Church kasi di kayang panindugan. Because di manindaanan kung anong igwa talaga. The Lord will help us. Si Sadidio ang nakapag-commit dahil talagang ikalang, kinaya mo sa diri mo. Isa din yan nakakapag-commit kay Lord dahil kinakaya mo lang sa sadiri mo. Mayo. Gabos kita. Na-depend kay Lord. May pangangapudan po na magpasakop kita sa tataramo ng Diyos. Pag sinabi na kadahol, kaya kita minsan kadahol excuses. Di ako makapag-evangelize kasi natatakot ako. Anong sabi sa Word of God? Tinakwanan ka ni bakong spirit of timidity ang tinaw sa imo. Gusto mo bilang lalaki, bilang husband, gusto mo ginagalang ka, ino-honor nagsasabit sa imong ago mo. Okay, tama man yan. Pero ikaw man, ang ano ba yan? Ang lalaki, gusto mo magsabit sa imong babae, pero ikaw, husband, sinusunod mo ba ang sinabi ng Panginoon? Napadangaton mo ang ago mo kung paano kapadangat ni Jesus ang church, ang bride.
Sa ng mga aki mo yan, hinahayaan po. Sige, hayaan mo may sadiri sinda mag-isip para sa sadiri ninda. Pero can we show Kuya Ren sa Proverbs 22 verse 15? Sa Kawikaan 22. Diyan, hinahayaan na ng mga aki. Sige, kung anong gustong gibuhon. Pero po, sabi po dyan, basahan ta. Kawikaan 22:15. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Likas. May sarili. Kung hahayaan ka sinda sa kakulitan ninda, si isay ang matabang sa inda, isay madisiplina sa inda, hahayaan ta na lang sila. May gigibuhon po, may role po baga kita. Mga, yan sila mga magurang. Oh, may magurang ka na. Okay lang. Spiritual father ka na. Yan. Kaya po mga sinabi, iyan po. Maging concern kita sa mga kaakian. May sadiring kakulitan yan. Iba na naa-absorb din damon yan. Actually, nakakasa, di ba? Ang mga kabataan mo, Gen Z, Gen Alpha, nawawara na nga po ang pag-honor sa mga gurang, pati sa church. Eh po, matugduan. Kaya po, ang sabi sa Word of God, sa verse 6, akyat ka Kuya Ren, Kawikaan 22 verse 6. Sa English po kaya, train up a child in the way he should go. Ituro sa bata ang daang dapat niyang sundan. Ituro sa bata, bako po aki ang matugdo sa magurang. Bako pang baliktad. Bako po ngunyan na pag ang aki nagdabog-dabog, tatawanan mo na ng kawatan, tatawanan mo ng cellphone. Paano yung manidisiplina? May way ang Panginoon, parents. May way ang Panginoon, tatabangan kita. May kaparaanan siya para matabangan ka ang mga aki, ang next generation. Pag di po kita devoted sa Word of God, dyan po nagruruluwasan ang mga dysfunctional relationships. Kaya di maayos ang mga relasyon ka mga tao. Dahil po, di kita nagpapasakop sa Word of God. So hilingon mo mga relationship mo kunyan. Pira, ang di maayos. Pira, ang may mga kaanuhan ka. Baka dahil malamang di ka nagpasakop sa Word of God. Kaya araw kayo ang relationship mo with that person. Kumusta ang relationship mo sa magurang mo? Kumusta ang relationship mo sa mga tugang mo? Kumusta ang relationship mo sa discipler mo? Kumusta ang relationship mo sa disciples mo? Tinitmigo ka bang tinutulong tinitinong tugang? Go to the Word of God. The early church, yan sinda, araal daw. Kaya, minsan masabi ang iba sa to, na yung terminal lang ka mong iribanan. Pero biblical po pala. Hallelujah. Sige, duwan na to sa next. They devoted themselves to the teaching of the Word and now to fellowship. From the Greek word koinonia. Ang koinonia po, bako lang yan basta fellowship na, iribanan kita, makarakanan. Bako yan. Ang fellowship na sinasabi, ang early church po, shared lives. Kaya po, ano na naman yan? Discipleship. Tama? Sa discipleship, shared lives. We share our lives with our disciples. We shared our lives sa disciples ka. Hindi maabot sa to yung building relationship. Life together. Kasi kailanman po, di po nag-design si Lord para kung solo ka. Kung ika nasa church ka, mayo kang kaulay, o kayo nagsusuway-suway ka, tapos mamundo ka, isa yung problema. Kasi ini-invite kita gabos. Magayon ka dapat pagkakataon sa bago na hiling ko. Pero magayon na, naumang nanigniyo. Upirila-pila sa CR. O habang upirila, hey, hallelujah, magayon na, tirinuhan. Praise God. Pero ipanagos na yan. Na mayo, tignan may mamati, ni na OOP. Tapos ikama, na kung feeling mo nga rin nasa sad ka, gibuon mo rin ang part mo, mag-connect ka man.
Di ba? Bakong pa nagsuruwa pagkatapos ng service, ay si friend mo, yaw ka lang naman kay friend mo. Pakiconnect ka na ako tao, digdi yun. Hallelujah. Times 100,000. In Jesus' name. Pwede ako ba kita? Diba? Magkayuno na. Si Toto nakakatuwa, nag-reach out kay nanay. Minda. Grabe ang wisdom kaya nakasagurang. Ang mga kabataan, nag-iisip-isip ka pala kung papaanuhon mo, araw na po, Linda. Araw na yan kang mga nakatatanda. Kaya magayon na mong i-honor ta sinda. Baka magmagaling kita na kita mas matibay sa inda. Na they have gone ahead of us. I-honor ta po ang mga ahead of us. So, digdi mayo digdi na solo-solo. Tama ba? Madigdi na bang madali mag-uli? Diyan. Ayaw ulit. Don't isolate yourself. Sabi mo kataid mo, pamilya kita. Yan. O tao sa likod, tao sa inutan. Sabi mo, pamilya kita. Yan. Hallelujah. Diba? Praise God. Asa may nagbabatok na dyan? So yan. Magayon po, fellowship. Maging maayos ang relationship. Nasa ano po yan? Nasa Bible talaga. Maging maayos ang relationship with one another. Okay? After naman po katong sa fellowship, in the breaking of the bread. Iyan po ang hinigi mo, Linda. Ay, bago pala, sige, communion. Karakanan, diba? Tinapay na naman kita dyan. Inaalala ang sacrifice ni Jesus. We are doing this, no? Yan. Meals to build. Ganito pong panahon, isipin mo 3,000, babalikan ko pa po, 3,120. Paano sila? Saan sila nagiriningan? Simbahan. Saro sa simbahan, tapos, kasya ba sila? Saan sila nag-meet? Sa Starbucks? Sa mga harong-harong po. Kaya pag binalikan mo itong ilot na picture, yan. Yan po, ay second pala yan. May karakanan, part yan. Diba? Yan, nasa harong. Mauugma nagtaadal kang tataramo ng Diyos. Amen. And isa pa is prayer. To prayers. Hindi ba ko lang yung prayer meeting? Again, discipleship. Diba? Diba? We're praying for one another lagi sa discipleship. At tinutok doon na makanood mag-pray ang mga disciples. Kasi, parang tayo man kita pag-abot kay Lord, kaya lang may nainot lang, kumbaga may nakainot ni mas makaaram ka, hindi tutukdoan ta ka. Pag nakanood ka, ipasa mo naman sa iba. Si Saint Dion talaga nakanood mag-pray dahil sige atin prayer meeting. Prayer and fasting. Ay, sarap ko ba? Taras manindo! O, diba? Glory to God. Na ano ang pananampalataya mo, tsaka yan, na-exercise mo kasi kung kairiba-iba mo, nag-aapoy, maapoy ka din. Pero kung kairiba mo malilipot, ay nawa ba ko kang malipot? Hawaan mo na lang ang apoy mo. Okay? Amen. And next what happened, a deep sense of awe, calm. Sobrang silang na-amaze. Yan. Yan po ang inibahanan ka to. This is the Church of Christ. Hallelujah. Say na to sa Bible. Nagpadago sila, fear came upon every soul. Many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together. Sobrang silang together. Yung sinasabi kong subago na, togetherness, sa harong, nag-iiribanan. Sunday laraon sila sa temple. Pag abot sa sa mga harong-harong. Pero kung yan syempre yun sa panahon ta, di ba? Pwede nga, minsan baga sa coffee. Glazed tea. Ay, mga kabataan tayo sa glazed. Yan, sa mga harong-harong. Diba? We enjoy the presence of God. We enjoy the presence of one another. Habang, di natin ko compromise. Siyempre, baka ulang presence kang lambang saro. Nag-grow kita together. Amen. And hindi, saro pa kung katangian ng early church. All the believers met together in one place and shared everything they had.
Grabe po yung pag-share nila. To the point na nagbebenta sila ng mga ari-arian at mga pagsasadiri para i-share duman sa nangangaipo. Anong igwaligdi? Anong nahihiri ninyo digdi? Nag-uumapaw ng generosity. Kung ang sarong tao po may issue sa generosity, kung ang sarong akit ni Diyos may issue sa generosity, may issue ka talaga sa puso. Kasi ang akit ng Diyos, ihuhulma kita para maging katulad niya na ang puso ng Ama ay sobrang mapagbigay. Na kaya ang nanitigbigay niya, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Duman pa lang, tinaon niya talaga. Alam po yun talaga, hindi po yung pagkakataon duman sa naguhurugak-hugak at nananamantala na dahil na matrabaho, tamahagad na lang sa mga may maray na buhay. Bako po yan ang ibig sabihin kaya. Pero kung ano iba ka na mamatian mo, ang pangangaipo kang tugang mo, yaon ka to help. Yaon ka. Diba? Yan nga ni aking yun, si Julian, istorya niya sa ko. Sabi niya, pinauri na siya ni Lord. Natabangan ang kaklase niya sa pagsurat, kung ano man may tatabang niya, ginibo niya daan. Hallelujah! So, ang pagtataon, matian niya, may pangangaipo. Kinauri siya, inat magayunan, kinauri siya ni Lord, ni Jesus, sabi niya. Nangaipo si classmate niya, yung tabang sa pagsurat, tinabangan niya. Di siya na ang oras ko, ay, busy ako. Daina. O, diba? Pero nag-uumapaw po ang puso para mag-bless. Yan po, sarong quality kang Church of Christ. Yan. So kung i-evaluate na po bangon yan, kumusta kaya kita as a church? As a church? Are we doing this? Are we experiencing this? Ha? Help us, Lord. I believe yes. Pwede ka magkikirarong da iba? Da iba nito na naranasan? Ha? Hello? Sa arin na rin din na nararanasan si fellowship. Nagsuway-suway. Okay, nauli kita ni Lord. Na magsuway-suway. Ha? And hindi pagkakataon para mas lalo kita magpatabang sa Diyos na mas maging maayos kita bilang tao, bilang church. Kasi mabalik ang Panginoon. Tandaan ka po, duman sa last, sa last verse, sa last slide na lang. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. Hindi po, araw daw, dahil araw gadto po ang ginigibo ninda. Nagde-devote sinda grabe sa salita ng Diyos. Hallelujah, ganun sinda ka hungry. Makanood pa sa tataramo ng Diyos. Ganun sinda manalangin. Yan, si Sadigdi yung after 5 minutes, pagal na mag-pray. Ay, di nga nakaabot 5 minutes. Di pa nga naka 1 minute. Pagal na. Prayer. Isa Sadigdi yung, wow, dawa, ay may first timer. Welcome talaga. O, at siya na, iyan ko na naman sa barkada mo. Abutag mo sa maganda, mo pa nakakaulay. Diba? Pero in-observe yun na yan. Anong resulta? Sarabay kita magbasa. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Anong resulta? May nasisave. May nadadagdag. Amen? Yan ang design ng Panginoon sa church na padangadon niya. Pinaka-core ka yan is pagpadangat. Pagpadangat. Inoon si Jesus ang satong head. Amen? Makuata ang puso kang satong ng Diyos. Kung nagsusuway-suway kita, ano ba yata nagsusuway-suway kita? Isuko ta na yan kay Lord. Kung nai-insecure kita, hindi mo talo sinasabi sa tataramo ng Diyos.
Pagkatiwalaan ka ang sinasabi niya. Amen? Ngunyan ang church, ma-advance kita. Advance happy birthday. Ma-abante kita. Hindi pwedeng suruwayan. Hindi ako matapos. Araw na ninduli pero uulitin ko. Ang Church of Christ, number 1 is a family. For long-term relationships. Ako po, glory to God. Dahil sa river of God po talaga, from there pa. Bago pa po ako makaabot digdiyo bilang magpastor, kadakot po ako sablay. Ari ng sablay. Kagaspangan. Yes. Isa'y nagtuwid sa ko. Oh, si Lord. Masyado tayo. Yes, si Lord talaga. Pero may ginagamit siya. Dinisiplina po ako kang spiritual parents ko. Na at the process, at the moment, makulong. Disiplina. Pero dahil po namatian ko na at pinapahiling sa ko ni Lord, lalo nagpapasakop ako sa tataramon niya, ng pagdidisiplina nila ay pagpadangat. Luman ako ng bago. Nadawa po, sinasabi ko sa bago, commit to submit. So word of God, dadawa makulong. Minsan ang word of God, makulong. O madalas. Di ba makulong? Kasi tinutuwid kita. Pero duman ko naranasan sa river of God na parang pa lang po kanikagayon ang sarong spiritual family na mayong panghuhusga. Na tulad nung kay Pedro, dahil mo ibabalik na araw pa kaningin, mayo po ako nadahog duman sa mga magurang ko, sa mga leaders ng church, na sabihin, hindi pa kang ginibumuda eh. Minsan po ako na lang nagre-remind. Ako po kanto araw ganin. Pero itong araw mo babalik mo, kaya mo nang i-share kasi napagtagumpayan mo na. We're a family. Ang family may malasakit. Malasakit? Ano yan? For peace. Bako. And long-term relationship. So kung yung nahili mong katain mo, sabi mo, bako lakon yan. Yan. Bako lang sa aga. Yan. Hanggang final round. Sabi mo, iribanan kita hanggang final round. Yan, no? As a family. And another thing, ang church po is also a school. Kasi doon kita natutugtuan. Diba? Kaya din makasusuway din discipleship, trainings, yan. Tinutugtuan po kita sa School of the Holy Spirit. Read, hear, and obey even when it hurts. Amen. Another thing, ang church po is also like a hospital. Dahil po sa pakikipaglaban ta, Monday to Sunday lalo na, Monday to Sabado lalo na, no? Kasi pag nasa lugar, pag yan, hindi, ribanin kita, medyo okay ka tayo. Pag lumas tara, labanan na naman. Tapos pag ulit duguan ka na naman. Pero nga dito may discipleship. Nababandage. Pero bako lang bandaging ang ginigibo ni Lord. Yung roots talaga. Healing. Tinatao niya. Amen? And lastly, the church is also an army. Amen. May reaction. Yan, ano eh. Army po. Pag sinabi mong army, ready. Okay, ready. Ready to do the will of God. So, ngunyan po si Isay Poligdio ang gusto magpasakop sa Diyos ng buong buo. Sa tataramo ng Diyos. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Di na po kada maabot na po talaga ang Panginoon. At kung daw di po siya mag-abot, di man araw po nga gano'n rin ang buhay ta. Pero still, mawara kitang amay, kung ano kitang amay, na di po siya nabalik, maatubang kita sa judgment day. Magayunan po ngunyan palang magpasakop kita sa tataramo ng Diyos. Kasi ang tataramo ng Diyos po, bako yan nandyan para ipahamak kita. Bako para ipasubog kita. Bako para kulgan kita. Pero para ipadangaton kita kang tataramo. Kang pangkasatuyang Diyos naman. Kaya po kita naging magturugan dahil sa saro ang abata. Again, as a family po, may mga tao naghahanap ng tatay. Tama?
Makukuata rin sa church. Ako, napiga ko, Tatay Bishop. Nahanap ang spiritual mother, a church. Diba? Nahanap ang tugang, ako pumayutugan na lalaki. O di pinadakol na, pupogi pa. Praise the Lord, diba? Ayan, nagkaroon. Ayan. So, mga nag-read, nag-claim. Uy, yun. Uy, pogi daw. Ayan, praise the Lord. Diba? Lalo ba na ako, sisters? Mas magaganda. May pinapadakol pa nga ni Lord. So anyway, so we are blessed. I'm blessed na dito sa lugar na ninyo, kita magkairibanan. Kita magkairibanan. And magpararong kita, magtarabangan lang kita lagi. Amen? So let's all stand.